Sa mga balitang pambansa, lagpas isang oras na antala ang ikalawang araw ng bicameral conference para sa 2026 national budget kahapon. Base sa source ng News 5, nagkaroon ng emergency meeting sa Senado kahapon. Tinalakay ng mga mambabatas ang tungkol sa 51 billion peso medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MyFIP program na naaprubahan noong Sabado. Sa bersyon ng House, 49 billion pesos ang inilaan sa MyFIP, habang 29 billion pesos naman ang inilaan ng Senado. Pero sa pagbubukas ng BICAM, itinaas ito sa 51 billion pesos. Matapos ang halos 2 oras, itinuloy ang deliberasyon pero sinuspindi rin hanggang alas 4 ng hapon mamaya. Samantala sa kaugnay na balita, hiniling naman po ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na ibalik ng Senado ang kinaltas na budget sa 2026. Mismong si DPWH Secretary Vince Dizon ang humarap at nagpaliwanag sa BICAM. Ayon po sa kalihim, gusto nilang maibalik ang halos 45 billion pesos na tinapya sa ahensya para matuloy ng maayos ang kanilang mga proyekto. Kailangan daw kasi nilang maipatupad ang mga pagbabago sa presyo ng kanilang mga proyekto. Sa ilalim ng kanilang updated construction materials price data o CMPD. Kailangan din daw kasi ito para maiwasan ang hindi tamang pagkalkula sa kanilang mga gagastusin. Makakaasa raw ang Senado at ang Kamara na ipatutupad ng ahensya ang bagong CMPD sa lahat ng kanilang engineering offices. Maaari raw umabot sa pagsasampa ng kaso ang mga hindi susunod dito. Hindi naman daw pipirma sa BICAM report ng 2026 budget si Senador Ping Lacson dahil sa kontrobersyal na 51 billion peso medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MyFIP program na inaprubahan ng BICAM nitong weekend. Sabi ni Lacson, ang MyFIP ay nagagamit sa political patronage. Pinahihintulutan daw nito ang mga opisyal ng gobyerno na mag-issue ng guarantee letters para sa mga mahihirap na pasyente. Isa pang kinuwestiyon ni Lacson ang 33 billion pesos na pondo sa farm-to-market road projects na posible rin daw pagmulan ng korupsyon. Giit ng senador, pipirma lamang siya sa report ng BICAM kung itatama ang questionableng mga probisyon sa budget. Sa kabila nito, ipinagtanggol naman ni Senador Loren Legarda ang paglalagay ng pondo sa MyFIP. Bagamat mas mainam nga aniya na PhilHealth na ang sumalo sa lahat ng pangangailangang medikal ng mga Pinoy, hindi pa rin daw maikakaila na mas madaling lapitan ang mga kongresista sa ngayon. Hindi pa po naaabot yung perfect world. In the meantime, paano po ang mga congressman po, frontliners, ang mga mayors, frontliners, naging congressman po tayo, representante, most of us here. Nakita po natin yung pangangailangan ng mga tao at ang MyFIP, dati MyFIP lang tawag dyan ay hindi lang yung DOH retained district, sa pagkaintindi ko pati sa mga polyclinic, LGU hospitals, na talagang walang access, walang pupuntahan. Yan ang tinig ni Senador Loren Legarda. Samantala mga kapatid, sa iba pang balita, may hawak daw ng mga ebidensya ang wano'y bagman ni Vice President Sara Duterte para patunayan ang mga alegasyon laban po sa Vice-Presidente. Kamakailan lamang nang lumutang ang sworn affidavit ni Ramil Madriaga na inakusahan si VP Sara na kumandidato daw noong 2022 elections gamit ang pera ng Pogo at mga drug dealer. Nakakulong ngayon sa BJMP sa Taguig si Madriaga dahil po sa kasong kidnapping. Nitong December 8, nakausap daw ni Madriaga sa kulungan si mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Ayon kay De Lima, sinabi ni Madriaga na mayroon siyang mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga alegasyon laban sa Vice-Presidente. Mismong si Madriaga raw ang lumapit kay De Lima para magpatulong sa kanyang kaso na resulta lamang daw ng panggigipit. Dahil sa mga naging akusasyon niya noon kay Attorney Harry Roque, ang gituloy ni De Lima, dapat silipin ng Office of the Ombudsman ang mga alegasyon ni Madriaga dahil seryoso at mabibigat ito. Dapat din daw masigurong seguridad ni Madriaga sa kulungan kasunod pa rin ng kanyang salaysay. Wala pa ring impormasyon ang Philippine Embassy sa Portugal tungkol sa kinaroroonan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Department of Foreign Affairs, wala pang naibibigay na report ang embahada.
Una nang sinabi ng DILG na nakikipagtulungan sila sa bansang Portugal dahil meron umanong Portuguese passport si Ko. Noong Miyerkules, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na kanselado na ang passport ng dating kongresista. Idineklara ng pugante ng Sandigan Bayan si Ko dahil nahaharap siya at ang 16 na iba pa sa kasong malversation at graft kaugnay sa 289 million pesos substandard na road dike project sa Oriental Mindoro. Muli namang nakaranas ng pangaharas sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Sa China pa rin po yan o laban sa China. 3 mangingisda ang sugatan habang nasira ang kanilang mga bangka matapos nga pong bombahin ng tubig ng China Coast Guard noong Biyernes. Nangyari pong insidente malapit sa Palawan. Kasabay naman yan. Isa pang eroplano ng Pilipinas ang pinagtabuyan umano ng CCG sa Panatag Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, halos 200 maliliit na mga bangka ang hinaras ng mga Chinese. Kinonde na rin ang Amerikang harassment sa mga mangingisda. Tinawag nilang iligal ang ginawa ng China sa mga Pilipino. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!